Ngayon mga kamanibela, bukod sa kanilang 400X, isa pa sa pinakabagong nilabas ng Triumph Motorcycle Philippines, ang Scrambler 1200X. Yes. Tama ba, Sir Ernest? So Tama kasama rin natin si Sir Ernest ulit para ipakilala sa atin ang pinaka top of the line. Tama ba, Kuya Ernest? Actually, sa Scrambler lineup ng Triumph, Okay. no, meron tayong 4 na models. Yung unang nakita natin, yung pinaka low entry na 400cc, the Scrambler 400X. Oh, yung kanina. Oh, yung kanina. Meron din tayo sa showroom na Street Scrambler 900. Okay. Isa yun sa mga OGs ng Triumph, no, sa kanilang Bonneville range. Tapos, meron tayong dalawang models na 1200. Okay. Ito yung 1200X, which is more road-focused, mas seat height friendly to. Okay. Ito 820, yung kaninang Scrambler 400X natin is 835mm Ito 820. So medyo mas friendly yung height nito. So baliktad sila. Oh, Kuya. medyo baliktad nga eh. Oo, mas mababa to, pero mataas pero yung CC. malaki yung CC, Oo. no? Tapos yung top of the line talaga namin na Scrambler is the 1200XE. Yun talaga medyo 875mm yung seat height noon. So, Talagang Sir Ernest, pangmatangkad yun. Ito yung pangalawa sa top of the line Yes. pala. Oo. Pero mukha siyang top of the line kasi ang ganda, ang laki. Oo. Tsaka classic na classic. Again, yung silhouette niya, napaka-Triumph na iconic silhouette ng Bonneville, no? Yung engine niya is a Bonneville 1200 high power engine, no? And then, ito, bukod sa seat height na sobrang friendly, yung torque delivery nito, tsaka yung power niya, ang ganda, no? So 90 horsepower siya. Wow. Tapos yung torque niya, mga 110 Newton meters at around 4 to 50 RPM, no? So talagang okay din siya pang gapang-gapang, pang low speed. Siyempre, kahit na road focused siya, ang stock tires niya 70-30 na. Yan, pag binili mo yan, ganyan na yung goma niya. So pwede rin isampa sa off-road, mga light gravel trails, ganyan. Kaya din. So pag sakay mo dito, parang ang gentleman mo ng ano, no? Ang dating, Oo, no? oo. Tama-tama. Pwede to sa Distinguished Gentleman's Ride Oo, natin sa sakto, May 19. sakto, Oo, sakto. sakto to. So may power modes din ito, of course. Oo. Ito naman, 5 yung modes niya, no? Meron 5. tayong road, rain, meron tayong sport, and then meron tayong off-road, and then rider configurable, no? Lahat yun pwede natin piliin dito sa dash, no? Of course, namamatay din yung traction and ABS pag pinili natin yung off-road mode, no? Kung ito yung pangalawa sa top of the line, ano naman yung mga para sa'yo, Sir Ernest, yung nakaka-impress na feature para sa'yo? Ang impressive talaga dito is yung naibaba nila yung presyo ng itong Scrambler 1200X. Dati kasi, yung second to the top of the line na Scrambler 1200, yung dating 1200XC, was more than 1 million pesos. Oh. Ito, 995 na lang. So naibaba yung presyo. Naibaba yung presyo. So talagang affordable itong model na to kahit na 1200cc siya. Tapos ito mas mahaba ang maaabot mo. It's a 15-liter tank. Ang sarap mag-tour dito. Ito, nagamit ko na to. Nag-long ride na ako to Vigan, to Subic. Ang sarap niyang dalhin sa expressway. Napaka-friendly niya. Tapos kahit ganito kalaki yung bike, no? Sa traffic natin sa Metro Manila, madali din siyang i-navigate, madali din pumasok-pasok at mag-filter. Ang baba kasi ng motor. Tsaka napansin ko yung throttle niya, Sir Ernest. Wala siyang cable, eh. No? Oh, ride by wire. Ride by wire talaga. Kaya kapag ka-tinwist mo yung throttle, ang gaan sa kamay. Tapos yung clutch niya, ang lambot. Oo, naka-slip and assist clutch na rin yan. Meron pala siyang ganun. So, yung mga buttons naman niya, gusto ko yung kulay kasi malinis, black lahat. Oo. Tapos yung mga red buttons, ito yung mga kahit hindi ka masyado nakatingin sa switch, kailangan maaninag mo kagad eh. Ito kasi mga importante. Exactly. Hazard, Starter, yung hazard. yung switch off ng engine, di ba? So, yung busina, Oo, syempre. syempre. Yan yung mga pinaka-importante, di ba? Yung iba kasi, busina muna bago preno, di ba? Pero dapat preno muna. Dapat safe riding skills muna. Last na lang yung busina, pang ano lang yun, pang awareness na, teka lang, may motor tayo dito. So sa engine naman niya, Sir Ernest, 2-cylinder ba siya? This is a parallel twin din, no? So 2-cylinder, no? Unlike yung 400X natin, is a single cylinder. So twin cylinder, pero narinig ko kanina, ang ganda ng tunog. Pwede ba natin siyang pwede natin i-start. Okay, sige. Sige. I-sound check natin siya.
Ang laki ng tunog niya. Macho-macho, ano? Macho talaga. Nakaka-gentleman, hindi siya yung masakit sa tenga. Pero, twin cylinder lang siya. Yes. So, ibig sabihin, Sir Ernest, twin cylinder lang siya. Compare natin sa mga 4-cylinder, 3-cylinder. Siyempre, mas tipid sa... Oo, matipid sa... In fact, kung makikita mo dito, naka-indicate tayo dito, no? Ito yung dinala ko to from Manila to here, no? 26 kilometers per liter ang konsumo. 26 kilometers per liter. Oo. Para sa 1,200 cc, Sir Ernest. Sobra. Exactly. Nagulat nga rin ako na 26 kilometers per liter lang yung konsumo. Usually kasi pag naka 1,200 ka, swerte nang lumampas ka ng 20 kilometers per liter Tama, sa 1,200 na engine So, ang tipid talaga nito. Nakakagulat din siya. In comparison naman dun sa na-review natin kanina, 400X, sa tingin mo, capable din ba ito sa obstacle natin ngayon dito? Yes, definitely capable din to. Okay. So pwede rin tong ma-challenge ng course dito sa Manibela Challenge, ano? Nakikita ko na where this will excel in terms of yung pag-tackle natin ng mga technical dito na mga na mga challenge. Okay, Sir Ernest, maraming salamat. So muli samahan niyo po kami dito sa KD Rock Adventure Camp para sa ating test ride. Okay, start natin ang motor na to. So meron siyang safety feature, no? Talagang kailangan i-clutch mo bago siya mag-i-start. Totoo nga yung sinabi nila. Nasakyan ko kanina yung 400X. Ito, mababa lang. Oo, ang ganda ng tunog. Gusto ko yung tunog niya bilang 2-cylinder na motor. At sabi nila capable daw ito sa off-roading. So maganda naman yung suspension niya ngayong naira-ride natin siya dito sa lupa. Sakto, nandito tayo sa obstacle course ng Manibela Challenge. Tapos dahil yung gulong niya pang all terrain siya, so confident naman akong medyo bilisan sa off-roading. So dadaan natin siya ngayon dito sa Mabato. Tignan natin kung kumusta siya. Oo, mukhang okay naman. Kaso pagdating dyan, dahil medyo mababa tong motor, hindi na natin siya itatry. Yun lang, yung ground clearance niya medyo mababa lang, pero maganda kasi bilang isang rider na 5'7" kagaya ko, hindi ako masyado hirap. Ayan, sakto dito sa mabuhangin, try natin, Oo, kumakapit yung gulong, dito sa graba. Nice siya, maganda yung suspension niya. Try naman natin sa Mabato. Wow! Hindi ko masyado ramdam yung lubak. Tama nga sila. Magandang pang off-road nga ito. Eto, may mga cone-cone pa. So matatry natin yung pag sigsag-sigsag natin dito,
Okay naman. Oh, 1,200cc. Pero hindi ako nahihirapan na gamitin dito. Yan, try natin dito sa parang siso. Okay, so pagdating sa preno, malambot yung preno niya, no? At mukhang adjustable yung kanyang lever. Responsive yung preno niya. So may safety feature din siya na pwedeng i-off pag nasa off-road ka, at pwede namang i-on kapag nasa road ka na. Since ito ay 1,200cc, pwede siyang idaan sa expressway. At ang maganda sa motor na to, kahit saan ka mapadpad, ready siya. Oh, di ba? Kaya niya yung rampa. Oh, di ba? Basic talaga. Hindi mo akalain na 1,200cc tong dala ko. Ngayong nasubukan na natin ang Triumph Scrambler 1200X sa off-road, ang masasabi ko bilang isang beginner sa pag-off-road ay napaka-friendly user niya, no? So hindi naman ako sanay talaga sa pag-off-road, pero dahil napaka-friendly gamitan ng motor na to, parang ang basic, parang ang galing ko na sa pag-off-road. And dito naman sa dinaanan nating mga obstacles, medyo friendly pa rin siya, hindi pa siya ganun ka-grabe. Kumbaga, kahit sa mga katulad kong average na nag-off-road lamang, yung paminsan-minsan lang nag-off-road, kaya naman, like yung ginawa natin kanina, gamit ng motor na to, napakasulit at hindi ka mag-aalangan na gamitin siya kahit first time mo pa lang siyang sakyan. Like ako, ito, totoo lang. First time ko lang siyang ginamit, first time ko siyang nakita, first time ko siyang dinala sa pag-off-road, like dito sa obstacle natin, pero nalagpasan ko naman kahit papaano. At dahil mababa lang ang kanyang seat height para sa isang katulad kong Pinoy height, yung average height ko, okay na okay. Gaya ng sinabi ko, dalawa ang purpose ng bike na to. Goods siya pagdating sa pag-off-road at goods din siya sa highway. Dahil nga, 1,200cc, may papasok natin siya sa expressway. Bilang isang rider na kagaya kong tumatravel from Manila to my province, okay din to kasi may mga lugar sa province na hindi naman lahat road. Hindi naman lahat gravel, iba-iba yung road condition. So itong Scrambler 1200X is ready para sa kahit anong klaseng kalsada. That concludes our test ride for this episode, mga kamanibela. Alin sa dalawang motor na ginamit namin ang nagustuhan ninyo? Comment down your thoughts below. And also, we are inviting you to support and watch our Manibela Challenge. Just click our Manibela page at Manibela TV para maging updated kayo sa mga latest postings. Muli, ako po si Reed Motovlog. At ako naman po si Alfred Watermax, ang inyong pambansang tubig, nagpapaalalang mata sa kalsada, kamay sa Manibela.